Sa paglabas ng panibagong Kawasaki scooter na Brasky 125cc dito sa Pilipinas, ay tila baga ito ang hudyat para sila ay makisali sa labanan ng mga scooter type dito sa Pilipinas, kaya pagkatapos nitong Kawasaki Brasky 125 ay paniguradong meron silang kasunod dito. Kaya maghanda na kayo dahil may bago na naman ulit tayong abangang motorsiklo ng Kawasaki ngayong 2024. Na siguradong magiging patok sa maraming scooter lover lalo na't hindi ito basta-bastang scooter lang kundi super scooter. Its aggressive design adapts styling elements from Kawasaki Ninja range which will appeal to super sport fans. Ito ay ang bagong Kawasaki J125. Sobrang astig ng dating ng motor na ito. Ito yung uri ng motor na matatakot sitahin ng traffic enforcer dahil sa maangas na looks, pero syempre, wag ka pa rin lumabag sa mga traffic rules. Ang bagong Kawasaki J125 ay liquid-cooled, single-cylinder engine, 4-stroke, so kahit malayo ang rides mo ay kayang-kaya na, at mas confident ka na hindi titirik ang makina mo dahil liquid-cooled na ito. Naka-ABS na rin ito, para sa mga biglaang preno na pangyayari ay siguradong hindi ka titilapon dahil smooth na ang full stop brakes mo dito dahil sa ABS or anti-lock braking system nito. Sa torque naman ay 10.9 Nm at 7,750 RPM, sa fuel control ay single overhead cam, fuel system nito if ay napo ito. Alam natin na mas mabigat na timbang ng motor ay mas stable dalhin at dito sa new Kawasaki J125 ay 182 kilos na ito, idagdag pa ang bigat mo ay talagang di ka nahahanginin. Puntahan naman natin ang sukat ng motorsiklong to, sa seat height ay 775 mm o 30.5 inches, ang overall na taas nito ay 1,285 mm o 50.6 inches. Ang overall naman na haba, ang length ay 2,235 mm o 88 inches. Ang overall width naman nito o yung lapad ay 800 mm o 31.5 inches. Ang fuel capacity naman nito ay 13 liter. Sobrang laki nito para sa isang 125 scooter, so kahit yata 2 buwan di mo pa rin mauubos yon kung pampasok lang sa trabaho. Electric starter na din ito, sobrang sporty talaga ang forma ng Kawasaki J125, para siyang batang kapatid ng Kawasaki Ninja. Di ka din mangangalay sa long ride dahil pwede mo na din ituwid ang dalawa mong paa. Relax na relax ka talaga sa Kawasaki J125 kahit na malayo ang mga rides mo, at kung gagamitin mo ang Kawasaki J125 sa paghahanap buhay di mo na din kailangan mag-alala na lowbat ang cellphone mo sa biyahe dahil meron na itong 12 volts charging port. May lagayan na din cellphone mo kaya safe na safe ito habang naka-charge. Kahit na umuulan di ka mag-worry na baka mahulog ang cellphone mo dahil meron itong malaking lagayan. Pwede ka na rin maglagay ng mga gloves, mga barya, at kung ano-ano pang mga bagay na pwede mong ilagay sa maliit nitong storage. Meron din itong cargo hook na kayang pagsabitan hanggang 3 kilo. Puntahan naman natin ang kanyang instrument cluster. Mapapansin mo na pinag-combine ang analog at digital LCD cluster, kaya mas lalo itong naging maporma. Sa LCD makikita mo ang odometer, dual trip meter, service mode, clock, fuel indicator, coolant temperature indicator, at ang kanyang engine warning symbol. Puntahan naman natin ang ignition switch. Ang ignition switch ay mayroong 3 posisyon, ang on, off at syempre ang lock. Meron itong anti-theft alarm kaya safe na safe talaga siya na hindi siya mananakaw kahit saan mo siyang iwanan, at naka-LED na rin ang headlight, pati ang kanyang tail light ay naka-LED na rin, lahat ng kanyang ilaw LED na. So mas matipid siya sa baterya dahil pag naka-LED mas tipid sa baterya kumpara sa mga naka-bulb type. Pagdating naman sa upuan, very comfortable at sophisticated na din ito. Meron itong makapal at malambot na foam para hindi sumakit ang puwet mo habang nasa biyahe. Pagdating sa preno, naka-disc brake na ito pareho sa harapan at sa likuran. Sa harapan naka 260 mm pedal disc brake with 2 piston caliper. Sa likod naman ay 240 mm pedal disc brake at 2 piston caliper. Bali naka-single disc brake na yan sila pareho sa harap at likod. Puntahan naman natin ang under seat compartment. Napakaluwang ng compartment niya at kasya ang isang full face helmet sa loob, kayang-kaya hanggang 10 kilos na bigat. Mas pinaastig pa ito dahil naka-hydraulic ito.
Sa suspension naman, sa harapan ay 37 conventional fork, sa likod naman ay naka-twin shock preload. Pagdating naman sa gulong, sa harapan ay 120/80/14, sa likod naman ay 130/70/13, napakalaki ng gulong kaya mas stable ang driving mo dito, tubeless na din ito pareho. Pag-usapan naman natin ang presyo, actually wala pa itong official price dito sa Pilipinas. Pero sa United Kingdom ay nagkakahalaga ito ng 3,799 sa pera nila doon. Ngayon kung i-convert natin yun sa Philippine money, abot ito ng 243,000 pesos. Pero di pa rin natin alam kung magkano ito kung ilalabas dito sa atin. Maaaring mas mapamura o maaaring ganon ang presyo. Yan na lang ang ating aabangan kapag lumapag na ito sa Pilipinas. Dahil wala pa ring official price na nilalabas ang Kawasaki para sa magiging presyo ng Kawasaki J125 dito sa Pilipinas, yan na lang ang ating abang-abangan mga ka-Wizard Moto. At dito na natin tatapusin ang ating video mga ka-Wizard Moto. Maraming salamat sa mga nanood at maraming salamat din sa mga bagong nag-subscribe. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Paki-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa ating motorcycle news and reviews. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta mga ka-Wizard Moto. Ride safe as always and God bless.